Sa kasal ng aking anak, ibinigay ko sa kanya ang isang passbook na inipon ko sa loob ng 30 taon. Nagtawa siya. Barya lang yan, nanay. At inihagis niya ang passbook sa fountain. Ang kanyang asawa, si Marco, ay umirap. Ang nanay mo, isang janitor lang. Wala akong sinabi. Naglakad ako sa fountain, inabot ang malamig na tubig at hinugot ang basa na passbook. Tapos, tahimik akong umalis. Kinabukasan, dinala ko ito sa bangko kasama ang iba pang dokumento. Namutla ang teller. Ma'am, bulong niya, pakiusap huwag po kayong umalis. Kailangan kong tawagin ang manager. Hey there, quick question. Before we continue, have you ever been judged for what you do instead of who you are? Drop a comment, I read them all. And hit subscribe if you want more stories like this. Heads up, some details here are fictionalized for storytelling, but the lesson completely real. Now, back to what happened at that bank. Ang fountain sa Hacienda La Gloria ay perpektong nasisikatan ng sikat ng araw sa hapon. Lumukso ang tubig sa hangin at kumikinang nadaloy habang ang sikat ng araw ng Hunyo ay sumasala sa mga lumang puno ng oak. Nakatayo ako sa gilid ng reception, pinapanood ang pagdiriwang ng kasal ng aking anak sa damuhan na maayos ang gupit. 200 bisita, mga baso ng champagne na sumisikat sa liwanag at tawanan na umaalpas sa mainit na hangin. Si Liza, ang aking bugtong na anak, ay napakaganda sa kanyang wedding dress na gawa sa seda na gumagalaw na parang tubig. Si Marco Reyes, ang bago niyang asawa, ay nakatayo sa tabi niya, isang kamay sa kanyang baywang, ang isa ay kumakaway sa kanyang mga kaibigan sa finance. Nakaluwag na ang kanyang kurbata, kumpiyansa, komportable, parang isang lalaking alam na nanalo siya. Buong hapon kong daladala ang passbook sa aking pitaka, ang balat nito ay lumambot na mula sa 30 taon ng paghawak ko. Binalot ko ito sa kulay cream na papel, itinali ng laso na kapareho ng kulay ng mga bulaklak ni Liza. Simple, tulad ng lagi kong pagpapanatili ng mga bagay. Naghintay ako hanggang sa si Liza ay nakatayo mag-isa, malapit sa fountain. Pagkatapos ay nilapitan ko siya na hawak ang regalo. Liza, anak, gusto ka sanang bigyan ni nanay nito. Humarap siya at nakita ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Sumulyap siya sa likod ko, tinitingnan kung sino ang posibleng nanonood. Nanay, hi! Maingat niyang kinuha ang regalo. Hindi mo na dapat ginawa. Gusto ni nanay, ito ay isang bagay na inipon ni nanay para sa iyo. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Aling Lourdes Reyes, ang nanay ng aking manugang, sa kanyang tabi. May talento siya sa paglitaw eksakto sa oras na hindi siya kailangan. Humahalo ang Chanel No. 5 at paghuhusga ng pantay. Ay, ang ganda naman, sabi ni Aling Lourdes, na ang ngiti ay matalim na parang basag na salamin. Ano naman kaya ito? Kinutkot ni Liza ang laso. Nasa kanyang mga kamay ang passbook, maitim na balat na may gasgas na gilid. Ang Republic Bank ay nakatatak sa kumukupas na ginto. Isang passbook. Ang tawa ni Aling Lourdes ay magaang, musikal ngunit malupit. Napakaluma, hindi ko alam na mayroon pa nito. Pinanood ko ang pagkapahiya na bumubuo sa rosas na pisngi ng aking anak. Nanay, boses ni Liza ay bumaba sa isang kagyat na bulong. Dito, wag po. Nilakbay ni Marco ang damuhan sa 3 hakbang. Kinuha ang passbook mula sa mga kamay ni Liza na parang isang kuryosidad sa isang yard sale. Ano ito, babe? Binuksan niya ito, sinuri ang unang pahina at nagtaas ng kilay. Isang passbook? Seryoso ka ba? Tumingin siya sa akin na may ngiti na nagpahulog sa aking anak sa kasal na ito. Mrs. Elena, ang tamis naman nito pero mas digital na kami ngayon. Barya lang yan, di ba babe? Nagsimula akong magsalita. Nagsimulang sabihin sa kanya kung ano talaga ang laman ng aklat na iyon. 30 taon ng sakripisyo, bawat overtime shift, bawat pagtatapos ng ari-arian. Ngunit nauna ang aking anak na magsalita. Barya lang yan, nanay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kabila ng fountain, sa kabila ng maingat na distansya na kanyang inilalagay sa pagitan namin sa loob ng maraming taon. Hindi mo na dapat ginawa. Itinago niya ang passbook sa ibabaw ng tubig. Sa loob ng 1 segundo, naisip ko na ibabalik niya ito.
Sa halip, binuksan niya ang kanyang mga daliri. Ang leather na aklat ay bumagsak sa fountain na may ingay na tila napakalakas. Lumutang ito sandali, bumukol ang mga pahina. Sa paligid namin, narinig ko ang mahinang tawanan ng mga bisita sa kasal na lumingon upang manood. May nagbiro na hindi ko narinig. Dagdag na tawanan. Nakatayo ako doon sa aking magandang damit mula sa department store ng SM at pinanood ang 30 taon ng aking buhay na lumutang sa tubig na may kulay champagne. Nakatalikod na si Liza, ang braso ni Marco, sa kanyang balikat, ang kanyang nanay, si Aling Lourdes, ay inilalayo silang dalawa patungo sa susunod na photo opportunity. Wala ni isa sa kanila ang lumingon. Sinuot ko ang aking sapatos at lumusong sa fountain. Ang tubig ay malamig. Nabasa ang aking pantyhose. Dinukot ko at iniahon ang passbook. Bumuhos ang tubig mula sa balat na tumutulo sa imported na marmol na kanilang pinili dahil maganda ito sa litrato. Nang tumingala ako, may ilang bisita pa rin ang nanonood. Karamihan ay tumalikod na, bumalik sa kanilang champagne at mga usapan tungkol sa mga summer house at stock portfolio. Naglakad ako patungo sa parking lot. Umuungol ang aking basa na sapatos sa bawat hakbang. Ang passbook ay nagiiwan ng bakas ng mga patak ng tubig sa likuran ko na parang breadcrumbs. Akala nila tapos na. Wala silang ideya na nagsisimula pa lang. Kinagabihan, naupo ako sa aking studio apartment at hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin na parang isang lumang Amerikana. Umingay ang radiator sa karaniwan nitong ritmo. Sa labas, tumunog ang alarm ng kotse, 3 block ang layo, at pagkatapos ay tumigil. Ang aking mga kapitbahay sa itaas ay umalis na para sa kanilang night shift sa ospital. Ako lang, ang orasan sa kusina na tumitibok at ang basa na passbook na inilatag ko sa isang dish towel sa tabi ng lababo. Hindi ako umiyak. Matagal ko nang natutunan na ang luha ay isang luho na hindi kayang bayaran ng mga babaeng nagtatrabaho. Nanatili ang ugali. Sa halip, naglakad ako papunta sa closet ng kwarto at itinulak ang mga winter coat na suot ko mula pa noong 90s. Sa likod na sulok, sa ilalim ng isang maluwag na floorboard, naroon ang safe. Maliit, fireproof, binili sa isang hardware store closing sale noong 1993. Inilagay ko ang kombinasyon, kaarawan ni Liza bago niya naisip na nakakahiya ako at bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng hindi ko kailanman nasabi sa aking anak. Mga titulo ng ari-arian. 47 piraso, nakasusunod sa alpabeto ayon sa pangalan ng kalye. Mga sertipiko ng stock na binili ko noong sinabi ng lahat na ang merkado ay masyadong mapanganib para sa isang babaeng may mop at timba. Mga statement ng bangko mula sa mga account na hindi niya alam na umiiral. Hinugot ko ang folder na may label na Real Estate Portfolio, Current Value. 7 bilyong pesos, nagsimula ito noong 1994. Ako ay 32, diborsyado, nagpapalaki kay Liza na may utang mula sa sweldo ng janitor. 3 taon na akong naglilinis ng mga opisina sa Dynasty Capital Investments nang marinig ko ang mga ehekutibo na nag-uusap tungkol sa isang foreclosed duplex na ibinebenta sa 2 milyong pesos. Sabi ng lahat ay masamang investment. Binili ko pa rin gamit ang bawat sentimo na naipon ko. Ako mismo ang nag-ayos ng lahat mula sa mga libro, sa library, tubero, kuryente, drywall. Pinaupahan ko ang parehong unit sa mga pamilyang katulad ko. Mga single nanay na nagtatrabaho sa 2 trabaho. Ang upa ay sumakop sa aking mortgage, pagkatapos ay binayaran ang susunod na ari-arian, pagkatapos ang susunod. 10,000 hanggang 25,000 kada buwan sa loob ng 30 taon. Ganyan ka magtatayo ng isang imperyo na walang nakakakita. Hindi ko kailanman sinabi kay Liza dahil gusto kong maintindihan niya na ang pera ay kinikita, hindi ibinibigay, na ang trabaho ay may dignidad, na ang isang nanay na naglilinis ng inidoro ay karapat dapat pa ring respetuhin. Akala ko kung hindi niya alam ang tungkol sa pera, mamahalin niya ako dahil sa kung sino ako. Nagkamali ako. Ang batang nagtapon ng passbook na iyon sa fountain ay hindi natutong pahalagahan ang pagsusumikap. Natuto siyang pahalagahan ang panlabas na anyo.
Ang aking anak ay lumaki na nahihiya sa kanyang pinagmulan. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa safe, purchase agreement. Ang Hacienda La Gloria ay nakuha noong 2019 sa halagang 250 milyong pesos sa pamamagitan ng PC Holdings LLC. Ang aking inisyal, ang aking pera, ang aking ari-arian. Ang lugar kung saan kakasal lang ang aking anak, kung saan niya itinapon ang aking regalo sa harap ng 200 tao, ay pag-aari ko. Bawat imported na marmol na bato, bawat maayos na ginupit na damo, bawat fountain na nagpabasa sa aking passbook. Pinili ito ni Liza dahil prestihiyoso, dahil ipinaparamdam nito sa kanya na nakarating siya sa isang mahalagang lugar. Wala siyang ideya na ang kanyang nanay ang nagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng kanyang designer heels. Inilagay ko ang titulo ng Hacienda La Gloria sa mesa. Ang passbook ay nakapatong sa tabi, basa pa rin. 50 milyong pesos sa account na iyon. Emergency na pera na isinantabi ko bukod sa mga ari-arian. Pera na pinlano kong ibigay sa kanya kapag handa na siya. Ngunit, barya lang yan, nanay, ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Kinabukasan, pupunta ako sa bangko, hindi para iligtas ang pera, kundi para maintindihan kung ano ang gagawin dito upang magpasya kung ano ang susunod. Umupo ako doon hanggang hating gabi. Nakalatag ang mga dokumento sa paligid ko na parang ebidensya sa isang paglilitis. Sumara ang radiator. Lumamig ang apartment. Hindi ako gumalaw. Ang passbook ay naglalaman ng 50 milyong pesos. Ngunit hindi iyon ang tunay na lihim. Ang tunay na lihim ay ang binili ko sa natitirang bahagi 30 taon na ang nakakaraan. Ang mismong lupa kung saan sila tumayo upang kutyain ako. Nagbukas ang Republic Bank ng 9:08 a.m. Nandun ako ng 8:45, ang tuyong passbook sa isang transparent na plastic folder. Ang lobby ay puro marmol sa sikat ng araw sa umaga, ang uri ng espasyo na idinisenyo upang magparamdam sa iyo ng kaliitan maliban kung mayaman ka. Downtown Manila sa isang Martes ng umaga. Nakatayo ako sa pila ng customer service na suot ang aking damit pang trabaho, khaki pants mula sa department store, isang asul na cardigan na pag-aari ko sa loob ng 6 na taon. Nang marating ko ang counter, isang batang babae ang tumingala. Ang pangalan niya sa name tag ay Jenna. Early 20s, sariwang mukha, marahil 3 buwan pa lang mula sa kolehiyo. Magandang umaga. Paano po ako makakatulong? Idinulas ko ang plastic folder sa pinakintab na counter. Gusto ko lang po i-check ang balanse ng account na ito. Dinampot ito ni Jenna, ikiniling ang kanyang ulo sa passbook na parang isang artifact mula sa isang museo. Hinipo ng kanyang mga daliri ang mantsa ng champagne sa balat. Isang passbook? Hindi na po kami masyadong nakakakita ng ganito. Type niya ang account number sa kanyang computer, nag-click ng 2 beses, pagkatapos ay tumigil. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa keyboard. Yumuko siya malapit sa screen. Ang propesyonal na ngiti ay nawala. Ma'am, kailangan ko po tawagin ang manager ko. Pakihintay na lang po dito. Sa loob ng 30 segundo, isang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit ang lumabas mula sa isang pintong may markang Private Banking. 50s, may suot na salamin sa pagbasa na nakasabit sa kadena. Si Mr. De La Cruz, manager ng branch, ang kanyang pakikipagkamay ay matibay. Mukhang may kakaiba sa account niyo po. Walang problema, tinitingnan ko lang ang balanse. Sumulyap siya sa screen ni Jenna. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha. Ang propesyonal na paggalang ay nagbago sa isang bagay na iba. Respeto. Siguro'y kaunting takot. Mrs. Elena, may I ask you to step into our private consultation room? Si Attire Helen Mercado, ang aming regional director, ay narito ngayon. 10 minuto mamaya, nakaupo ako sa isang silid na amoy balat at lumang pera. Si Atiso, Helen Mercado, isang babae na nasa 50s, nakasuot ng suit na mas mahal pa sa aking buwanang upa, ay nakaupo sa tapat ko, maingat na hawak ang passbook. Mrs. Elena, account na ito ay binuksan noong 1988. Regular po kayong nagde-deposit sa loob ng 36 na taon, pero hindi po kayo nag-withdraw. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbabasa. Pinag-isipan ko ito magdamag.
tungkol sa kung ano ang susunod kong kailangan malaman. Opo, kailangan ko po ng kumpletong transaction records sa nakaraang 13 taon. Bawat deposito, bawat statement. Huminto ako. At kailangan ko po ng pangalan ng isang mapagkakatiwalaang private investigator, isang discreet. Hindi kumurap si Atidor Mercado. Sa kanyang mundo, ang mga mayayamang kliyente ay humihingi ng mas kakaibang bagay. May kakilala po ako. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang desk at sumulat ng isang numero sa likod. Mang Tonyo Cruz, dating NBI. Siya po ang humahawak ng sensitibong bagay para sa ilan sa aming mga kliyente. Sabihin niyo po na ako ang nag-refer sa inyo. Ang card ay kulay cream, simpleng itim na teksto. Mang Tonyo Cruz Private Investigations. Salamat po. Bumalik kayo ng tanghali para sa inyong mga tseke. Dito lang po ako. Lumabas ako sa consultation room at naglakad pabalik sa marmol na lobby. Ang mga parehong customer na nasa pila ay naroon pa rin, nakikipag-ugnayan sa mga overdraft fee at wire transfer. Wala ni isa sa kanila ang tumingala nang dumaan ako. Tanghali, bumalik ako. Si Atidor Mercado mismo ang sumalubong sa akin at iniabot ang isang leather portfolio na naglalaman ng 8 cashier's check, bawat isa ay mas mababa sa reporting threshold, at isang selyadong sobre na naglalaman ng aking mga transaction records. Kung kailangan mo ng anumang bagay, Mrs. Elena, huwag kang mag-atubiling tumawag. Pinahahalagahan ko ang iyong diskresyon. Palagi. Lumabas ako ng Republic Bank sa sikat ng araw sa hapon. Ang portfolio ay gumaan sa aking mga kamay. Fet 50 milyong pesos na naging papel na kayang dalhin sa aking pitaka. Ang business card ni Mang Tonyo Cruz ay nasa aking wallet. Sa paglubog ng araw, susundan niya ang aking manugang. Sa pagtatapos ng linggo, malalaman ko ang bawat lihim na sinubukan ni Marco Reyes na ilibing. 5 araw matapos kong kunin ang pera sa bangko, nakaupo ako sa tapat ni Mang Tonyo Cruz sa isang tahimik na sulok ng cafe ni Aling Nena. Hindi mukhang private investigator si Mang Tonyo Cruz. Mukha siyang lolo ng isang tao. Mga 60s, may pilak na buhok, maayos ang gupit, nakasabit ang salamin sa pagbabasa sa kanyang ilong. Nakasuot siya ng cardigan sa ibabaw ng button-down shirt at humihigop ng itim na kape na marahil ay malamig na 1 oras na ang nakalipas. Kung dumaan ka sa kanya sa kalye, iisipin mo na retired na siya, baka nagbo-volunteer sa library. Iyon mismo ang dahilan kung bakit mahusay siya sa kanyang trabaho. Mrs. Elena, nakipagkamay siya sa akin ng matibay. Mataas ang pagpuri sa iyo ni Attorney Helen Mercado. Irerekomenda ka niya at kailangan mo ng impormasyon tungkol sa iyong manugang. Kinuha niya ang isang Manila folder mula sa leather messenger bag sa tabi niya. Sinusundan ko si Marco Reyes sa loob ng 4 na araw. Hindi mo magugustuhan ang nakita ko. Umiingay ang coffee shop sa karaniwan nitong dami ng tao tuwing Martes ng umaga. Mga estudyante na may laptop, mga retirado na nagbabasa ng dyaryo, isang batang nanay na may stroller. Walang sino man ang nagbigay pansin sa 2 tao sa sulok na booth. Binuksan ni Mang Tonyo ang folder. Marco Reyes, 31 taong gulang, nagtatrabaho sa Dynasty Capital Investments bilang isang client portfolio manager. Ang sweldo ay halos 90,000 kada buwan. Inihagis niya ang isang litrato sa mesa. Si Marco ay lumalabas sa kanyang gusali ng opisina na may telepono sa kanyang tainga. Iyan ang kanyang opisyal na kita, at hindi opisyal, gumagastos siya na parang kumikita siya ng 5 beses niyan. Inilatag ni Mang Tonyo ang mga statement ng credit card. Rolex watch P1 milyong pesos, car lease sa isang BMW 60,000 kada buwan, country club membership, mga hapunan sa mga restaurant kung saan mas mahal ang alak kaysa sa lingguhang groceries ng karamihan sa mga tao. Pinag-aralan ko ang mga numero. Ang bagong asawa ng aking anak ay namumuhay ng hindi kaya ng kanyang sweldo. Saan nanggagaling ang pera? Kinuha ni Mang Tonyo ang isa pang dokumento. Offshore account, Cayman Islands. Naglilipat siya ng pera sa loob ng nakaraang 18 buwan. Ang kabuuang halaga na inilipat, 20 milyon pesos. 20 milyon mula saan? Mga account ng kliyente sa Dynasty Capital Investments.
Ang boses ni Mang Tonyo ay nanatiling pantay, propesyonal. Pinapalsipikan niya ang mga ulat ng pamumuhunan, sinasabi sa mga kliyente na normal ang pagganap ng kanilang mga portfolio habang nililipat niya ang pera sa kanyang personal na offshore account. Klasikong scheme ng pagnanakaw. May malamig na bumalot sa aking dibdib. Hindi sorpresa, eksakto. Si Marco ay laging mukhang napakakinis, napakakumpiyansa. Ngunit ito ay iba sa kayabangan. Ito ay kriminal. Gaano katagal bago may makapansin? Mahirap sabihin. Maingat siya. Maliit na halaga mula sa maraming account na nakabaon sa mga papeles. Pero sa huli, nagkibit-balikat si Mang Tonyo. May mag-audit, may magtatanong, at kapag nangyari iyon, babagsak ang lahat ng ito. Ang anak ko, nagsimula ako. Hindi niya alam. Na si Mang Tonyo ang aking tanong. Masusi ang pag-imbestiga ko. Hindi pangalan ni Liza ang nasa alinman sa mga offshore account. Hiwalay ang credit cards niya. Sa pagkakaalam ko, wala siyang kaalam-alam. Dapat ay nakaramdam ako ng ginhawa. Sa halip, nakaramdam ako ng mas masahol pa. Ang aking anak ay nagpakasal sa isang magnanakaw at wala siyang ideya na natutulog siya sa tabi ng isang lalaking binibilang ang kanyang sariling pagkawasak. Mrs. Elena, Federal Crime Territory ito, securities fraud. Kung nahanap ko ito, ang NBI, kaya rin, baka nga hinahanap na nila. Lumapit si Mang Tonyo. Ano po ang gusto ninyong gawin sa impormasyong ito? Pinag-isipan ko ang mga dokumento na nakakalat sa mesa. Ang mukha ni Marco sa mga larawan ng surveillance, mga numero na kumakatawan sa mga pamilya na kanyang ninakawan ng ipon. Ang lagda ng aking anak sa isang lisensya sa kasal sa tabi ng kanya. Kailangan kong mag-isip. Maglaan kayo ng oras, pero huwag masyadong matagal. Ang mga bagay na ito ay may ugaling sumabog kapag hindi ninyo inaasahan. Pinagsama ko ang mga dokumento sa folder at inihawak ito sa aking dibdib. Mayroon akong dalawang pagpipilian. Babalaan si Liza at panoorin siyang ipagtanggol si Marco. Panoorin siyang tawagin akong baliw, paranoid, selosa dahil nagpakasal siya sa pamilya Reyes. Panoorin siyang piliin si Marco sa halip na ang katotohanan. O maghintay at hayaan siyang ipakita kay Liza kung sino talaga siya kapag dumating ang pressure. Kapag nagsimulang magkalamat ang kanyang perpektong buhay, kapag wala na siyang mataguan. Pinili ko ang pasensya at pinili kong tumawag ng iba, isang may badge. Ang opisina ng NBI sa Taguig ay walang nakalistang numero ng telepono para sa anonymous tips. Kailangan mong mag-submit online. Umupo ako sa public library computer sa loob ng 20 minuto upang i-craft ang aking mensahe. Tahimik ang library noong hapon na iyon. Ilang teenagers ang gumagawa ng homework sa mga sulok ng mesa. Isang matandang lalaki ang nagbabasa ng dyaryo sa periodical section. Ang librarian sa likod ng desk ay nagche-check-in ng mga returned books. Ang kanyang scanner ay bumubulwak sa steady rhythm. Pinili ko ang library dahil sa isang dahilan. Walang IP address na matutuntun sa aking apartment. Walang digital footprints na hahantong sa aking pintuan. Isa lang pangkaraniwang anonymous user sa isang public terminal. Ang NBI portal ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Isang form na may mga empty boxes. Subject of tip, nature of suspected crime, details and evidence. Naglakad ako mula sa cafe ni Aling Nena patungo sa library. Iniskan ang mga dokumento ni Mang Tonyo gamit ang aking telepono. Ngayon binuksan ko ang mga ito sa computer, nilalabas ang bawat larawan upang i-attach sa submission. Ang aking mga daliri ay nag-hover sa keyboard. Ano ang ginagawa ko? Isinusumbong ang asawa ng aking anak sa Federal Law Enforcement. Nagtitrigger ng investigasyon na sisira sa kanyang career, kalayaan, marahil sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang mga numero sa ulat ni Mang Tonyo. Pin 20 milyong pesos, hindi mula sa sariling pera ni Marco, kundi mula sa mga pamilya na nagtiwala sa kanya ng kanilang ipon, mga retirement account, mga college fund, pera na kumakatawan sa mga taon ng pagtatrabaho, sakripisyo, ng pagtitiwala na poprotektahan sila ng financial system. Hindi lamang nagnakaw si Marco sa mga estranghero.
Ninakaw niya mula sa mga taong katulad ko, mga nagtatrabaho na hindi kayang mawalan ng isang piso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay proteksyon. Nagsimula akong mag-type, subject, securities fraud at Dynasty Capital Investments. Mayroon akong mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad ni Marco Reyes, Client Portfolio Manager, sa nakaraang 18 buwan. Si Mr. Reyes ay sistematikong nagnakaw ng humigit kumulang 20 milyon pesos mula sa mga account ng kliyente patungo sa isang personal na offshore account na nakarehistro sa Cayman Islands. Idinikit ko ang mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng mga wire transfer, mga screenshot ng mga palsipikadong ulat ng pamumuhunan, mga larawan ni Marco na gumagastos, ang Rolex, ang lease ng BMW, ang mga resibo ng country club, lahat ng ibinigay ni Mang Tonyo sa akin, lahat ng kakailanganin ng NBI upang simulan ang sarili nilang investigasyon. Kasama sa nakalakip na ebidensya ang kumpletong transaction records, offshore account numbers, at dokumentasyon ng mga palsipikadong ulat ng kliyente. Isinusumiti ko ang impormasyon na ito ng anonymous, ngunit makapagbibigay ako ng karagdagang detalye kung kinakailangan. Ang aking cursor ay nag-hover sa submit button. Kapag naklik ko ito, wala nang bawian. Ang gobyerno ng Pilipinas ay magkakaroon ng pangalan ni Marco Reyes sa kanilang database. Sa kung saan, isang NBI agent ang magbubukas ng file na ito at magsisimulang magtanong. Mga linggo mula ngayon, marahil mga buwan, ang mga investigasyon ng federal ay mabagal, sinasadya. Alam ko iyan mula sa mga detective shows na dating pinapanood ni Liza noong bata pa siya, noong kami pa ay nagpapalipas ng mga linggo ng gabi sa sopa. Ngunit sa huli, hahanapin nila siya. Nag-click ako ng submit, lumabas ang isang confirmation screen. Your tip has been received. Reference number NBI 2024-8847. Kung kailangan mong magbigay ng karagdagang impormasyon, gamitin ang numerong ito para sa iyong submission. Isinulat ko ang numero sa isang piraso ng papel at itinupi ito sa aking wallet. Ang computer screen ay lumabo sa homepage nito. Nilinis ko ang browser history, inalis ang cookies, isinara ang lahat ng windows, inalis ang bawat bakas ng aking ginawa. Ang aking telepono ay umingay sa aking pitaka. Hinugot ko ito. Isang text mula kay Liza. Nanay, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan naming pag-usapan ni Marco ang isang bagay sa'yo? Ang aking daliri ay nag-hover sa reply button. Maaari ko siyang tawagan ngayon. Sabihin sa kanya ang nakita ko. Babalaan siya na ang kanyang asawa ay isang kriminal, na ang mga federal agent ay kakatok sa kanilang pintuan. Ngunit hindi siya maniniwala sa akin. Ipagtatanggol niya ito. Iisipin niya na selosa ako, mapait, sinusubukang sirain ang kanyang kasal dahil hindi ko matanggap na pinili niya ang pamilya Reyes kaysa sa akin. Pinatay ko ang telepono. Hindi pa hanggat handa na siyang marinig ang katotohanan. Isinara ko ang browser, nilinis ang history at lumabas sa sikat ng araw sa hapon. Kinagabihan na iyon, 5 taon ko ng pag-aari ang Hacienda La Gloria. Hindi kailanman tinanong ni Liza kung paano ko na kayang dumalo sa kasal niya doon. Nakaupo ako sa aking mesa, sa kusina na bukas ang laptop, kumikinang ang screen sa dilim ng apartment. Sa labas, ang syudad ay umuugong sa karaniwan nitong ritmo sa gabi. Mga busina ng kotse, malalayong sirena. Ang aking mga kapitbahay sa itaas ay nag-aaway kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Binuksan ko ang spreadsheet na aking iniingatan tungkol sa aking mga ari-arian. 47 na address ang nakalista ayon sa alpabeto. Mga presyo ng pagbili, kasalukuyang halaga, kita mula sa upa, gastos sa pagpapanatili. Ang mga calculations na ginagawa ko sa isip ko sa loob ng 30 taon ay nakaayos na ngayon sa mga maayos na column. Nag-scroll ako pababa sa mga L. Hacienda La Gloria LLC, nakuha noong Marso 2019. Presyo ng pagbili 250 milyong pesos. Kasalukuyang tinantiyang halaga 350 milyong pesos. Naalala ko ang araw na una akong pumasok sa mga gate na iyon. Maagang tagsibol noon, ang hangin noong Marso ay malamig pa rin na parang pumapasok sa aking jacket.
Ang ari-arian ay ibinenta sa loob ng 8 buwan, isang lugar ng kasalan na hindi kumikita. Ang mga nakaraang may-ari ay sobra-sobra ang investment sa renovations, minasama ang operating costs, at pinanood ang kanilang pangarap na negosyo na mawalan ng pera hanggang sa ma-foreclose ng bangko. Sabi ng lahat ay masamang investment. Masyadong mahal upang mapanatili, masyadong niche ang market, masyadong maraming panganib. Binili ko pa rin. May natutunan ako sa 30 taon ng pagbuo ng isang real estate portfolio. Kapag sinabi ng lahat na imposible ang isang bagay, karaniwan ay hindi lang sila tinitingnan sa tamang paraan. Ang Hacienda La Gloria ay hindi bumabagsak dahil ito ay masamang ari-arian. Ito ay bumabagsak dahil pinapatakbo ito ng mga taong hindi nakakaintindi sa negosyo. Nagbayad ako ng cash sa pamamagitan ng PC Holdings LLC, ang aking inisyal. Ang aking kumpanya, walang pakialam ang iba kundi ako. Inupahan ko si Mang Philip upang pamahalaan ito. Si Mang Philip ay may 20 taon ng karanasan sa pagpapatakbo ng mga event venue at alam niya kung paano mag-market sa mga pamilya na nangangarap ng mga fairy tale weddings nang walang fairy tale budgets. Sa loob ng 2 taon, ang Hacienda La Gloria ay puno na ang bookings tuwing weekend mula Mayo hanggang Oktubre. Pinili ito ni Lisa para sa kanyang kasal dahil lumalabas ito sa lahat ng wedding magazines dahil mayroon itong tamang uri ng prestihiyo. Dahil ang pagpapakasal kay Marco Reyes sa Hacienda La Gloria ay nangangahulugang nakarating siya sa isang mahalagang lugar. Wala siyang ideya na ang marmol na sahig na kanyang nilakaran, ang fountain na kanyang pinagtapunan ng aking regalo, ang imported na Italian stone na kanyang pinili para sa mga litrato. Lahat ng iyon ay pag-aari ng kanyang nanay. Dinial ko ang numero ni Mang Philip. Penelope, Nanay Elena, ang boses niya ay mainit, profesional. Everything all right? Ayos lang ba ang lahat? Kailangan mo akong gawin ng kakaiba. Pull all future bookings under the Collins Reyes name. Isang saglit na katahimikan. Apelido po ba ni Liza? Opo. May I ask why? Let's just say the family dynamic has changed. Understood. Anything else? Opo. I want to convert the property. Iniisip ko ang affordable housing, 60 units, mixed income families, teachers, nurses, service workers. Ang pagtigil ay mas matagal sa pagkakataong ito. Penelope, malaking renovation yan. Millions of pesos ang pinag-uusapan natin. Kumikita naman ang venue. Sure ka ba? I'm sure. Nagsilbi na ang Hacienda La Gloria sa layunin nito. Ngayon, gusto kong magsilbi ito sa mas mabuting layunin. Sige, sisimulan ko na ang preliminary plans, architecture, permits, zoning. Medyo matagal ito. Naintindihan ko, pero gusto kong simulan agad. Pwede bang malaman kung ano ang nagbago? Tiningnan ko ang spreadsheet sa aking screen, ang mga halaga ng pera na kumakatawan sa mga dekada ng trabaho, ang ari-arian na nag-host ng kasal ng aking anak at ang kanyang pagpapahiya sa publiko sa lahat ng aking itinayo. Napagtanto ko na ang mga magagandang gusali ay dapat maging tahanan ng mga taong nangangailangan nito, hindi ng mga taong nagtataksil dito. Tahimik si Mang Philip, sandali. Magkakaroon ako ng proposals para sa iyo bago matapos ang linggo. Salamat, Mang Philip. Ibinaba ko ang telepono at isinara ang laptop. Ang Hacienda La Gloria, ang simbolo ng lahat ng akala ni Liza na nagpapaganda sa kanya kaysa sa akin, ay magiging tahanan ng mga janitor, guro, nurse, mga taong katulad ko, mga taong pinagsikapang iwasan ni Liza sa buong buhay niya. 17 beses na tumawag si Liza sa loob ng 3 araw. Hayaan ko lang na mapunta sa voicemail ang bawat tawag. Nagtatrabaho ako sa aking regular na night shift nang magsimulang dumating ang mga tawag. 10 sa PM hanggang 6 AM. Naglilinis ng office building sa Franklin Street kung saan ako nagtrabaho sa loob ng nakaraang 12 taon. 15 palapag ng mga walang laman na cubicle, conference rooms at executive suites. Ako lang, ang aking cleaning cart at ang pag-ungol ng fluorescent lights. Naiiwan ang aking telepono sa locker sa janitorial closet sa basement level.
Iyon ang patakaran. Walang personal na device habang naka-duty. Ngunit kahit sa metal na pinto, naririnig ko itong bumubulwak ng paulit-ulit. Nagtaas ng kilay si Aling Brenda, ang aking kasamahan sa shift, nang dumaan kami sa isa't isa sa third floor hallway, bandang hating gabi. May gustong makipag-usap talaga sa iyo. Tumango siya patungo sa elevators, patungo sa basement, patungo sa aking telepono na nagba-vibrate sa locker shelf. Maghihintay sila, sabi ko, at itinulak ang aking cart patungo sa susunod na opisina. Bandang 2:00 AM, nag-break ako. 15 minuto sa basement break room na may kumikislap na overhead light at coffee machine na sira mula pa noong 2019. Kinuha ko ang aking telepono mula sa locker. 17 missed calls, lahat ay mula kay Liza. 17 voicemails, nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa mula sa hot water dispenser at umupo sa maliit na mesa na may hawak na telepono. Pagkatapos ay nagsimula akong makinig, voicemail 1 na naiwan ng 8:00 PM. Nanay, alam kong galit ka sa kasal, sa issue sa passbook. Humihingi ako ng tawad. Pwede ba tayong mag-usap? Pakitawag mo ako. Ang kanyang boses ay normal doon. Medyo guilty marahil, ngunit Liza pa rin. Anak ko pa rin na sinusubukang ayusin ang mga bagay tulad ng palagi niyang ginagawa kapag naisip niyang nasaktan ako. Voicemail 5 na naiwan ng 11:00 PM. Nanay, nasaan ka? May nangyayari sa trabaho ni Marco. Stress siya tungkol sa kung ano at ayaw niyang sabihin sa akin kung ano. Kailangan ko lang talaga ng payo. Tawagan mo ako. Nawala ang pagkabahala. Ngayon ay pagkalito. Pag-aalala na dahan-dahang lumalabas. Voicemail 12 na naiwan ng Martes ng umaga. Nanay, may natanggap kaming kakaibang sulat mula sa Hacienda La Gloria tungkol sa mga bookings sa future events at mga pagbabago sa pulisya. Alam mo ba ang tungkol dito? Galit na galit si Marco. Sabi niya, may gustong sumabotahe sa amin. Nanay, please, anong nangyayari? Ang takot ay nagsimulang lumabas. Boses na mas mataas, mas mabilis. Voicemail 17 na naiwan 1 oras lang ang nakakaraan ng 1 AM. Nanay, please, kailangan kita. Ang kanyang boses ay nagkalamat sa huling salita. Hindi galit ngayon. Hindi pagkalito. Takot. Tunay na takot ang uri na dati kong naririnig noong bata pa siya at nagkaroon ng bangungot noong tinatawagan niya ako sa dilim. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga at ipinikit ang aking mga mata. Nagsimula na ang investigasyon ng NBI. Alam kong tatagal ito ng ilang linggo, marahil ilang buwan bago sila gumawa ng hakbang. Ngunit kahit ang simula ng isang federal investigation ay nag-iiwan ng bakas, mga tanong na itatanong, mga tawag sa telepono na susubaybayan, mga bank account na mamarkahan. Mararamdaman na ni Marco bago pa niya maintindihan kung ano ito, ang pressure na yon, ang pakiramdam na nagsasara ang mga pader. At si Liza, na nasa gitna, ay nagsisimula na ring maramdaman ito. Maaari ko siyang tawagan ngayon. Sabihin sa kanya na tingnan ang mga offshore account ni Marco. Sabihin sa kanya na kumuha ng abogado. Babalaan siya na ang kanyang asawa ay isang kriminal at ang kanyang perpektong buhay ay malapit ng sumabog. Ngunit hindi siya maniniwala sa akin. Ipagtatanggol niya ito. Iisipin niya na selosa ako, mapait, sinusubukang sirain ang kanyang kasal dahil hindi ko matanggap na pinili niya ang pamilya Reyes kaysa sa akin. Halos tawagan ko siya. Halos. Pagkatapos ay naalala ko ang fountain, ang tawanan. Barya lang yan, nanay. Ibinalik ko ang telepono sa aking locker at bumalik sa pagmamaneho ng sahig. Tatawag ulit siya. Palagi silang tumatawag kapag may kailangan sila. 2 araw matapos kong pakinggan ang ika-17 voicemail ni Liza, gumawa ako ng desisyon. Nakaupo ako sa aking mesa sa kusina na may malamig na tsaa, telepono sa aking kamay, at ang piraso ng papel mula sa aking pitaka ay nakalatag sa harap ko. Reference number NBI 2024-8847, ang numero na nag-ugnay sa akin sa anonymous tip na isinumiti ko mula sa library. Diniyal ko ang numero ng NBI Field Office. Tumunog ito ng 1 beses, isang babae ang sumagot. NBI Financial Crimes. Paano po ako matutulungan?
Ang kanyang boses ay propesyonal, episyente, hindi malamig, ngunit hindi rin mainit. Ang boses ng isang taong nakikipag-ugnayan sa mga kriminal at saksi sa buong araw at natutong itago ang emosyon. Ako po, si Elena Collins. Nag-submit po ako ng anonymous tip tungkol sa securities fraud. Reference number NBI 2024-8847. Mayroon po akong karagdagang impormasyon. Isang saglit na katahimikan. Narinig ko ang pag-click ng keyboard. Mrs. Elena, sinusubukan po namin kayong hanapin. Ang tono ay bahagyang nagbago. Mas interesado ngayon. Kayo po ang tipster sa kaso ni Reyes, Marco Reyes. Tama. Ang ebidensya na ibinigay ninyo ay napaka-komprehensibo. Nagbukas na po kami ng preliminary investigation. Marami pang pag-click. Ako po si NBI Agent Andrea Bautista. Ako po ang lead sa kasong ito. Maaari po ba ninyong sabihin kung ano ang karagdagang impormasyon na mayroon kayo? Pinag-isipan ko ang sandaling ito sa loob ng 2 araw. Paano ko sasabihin ang kailangan kong sabihin nang hindi tunog tulad ng isang mapaghiganti na nanay? Paano ko sisiguraduhin na protektado si Liza habang sinisigurado na haharapin ni Marco ang mga kahihinatnan? Gusto ko po sanang mag-arrange ng meeting, isang specific na meeting sa specific na oras at lugar. Mrs. Elena, hindi po kami karaniwang nagsasaayos ng komprontasyon. Kung mayroon kayong ebidensya, maaari tayong magkita sa field office. Hacienda La Gloria, 2 weeks from today, Sabado, 2:00 ng hapon. Si Marco Reyes ay nandoon, pati na rin ang kanyang asawa, ang aking anak. Gusto ko kayo doon kapag lumabas ang ilang bagay. Katahimikan sa kabilang linya. Halos marinig ko si NBI Agent Bautista na tinimbang ang di karaniwang kahilingan ko laban sa anumang nakita niya sa ebidensya na isinumiti ko. Bakit po Hacienda La Gloria specifically? Dahil ako po ang nagmamay-ari nito at dahil doon nagsimula ang lahat. Isa pang saglit na katahimikan. Nagmamay-ari po kayo ng ari-arian sa pamamagitan ng isang LLC? Opo, makapagbibigay po ako ng dokumentasyon. Mrs. Elena, napakabihira po nito. Hindi po kami nagsasaayos ng mga pag-aresto sa... Hindi ko po kayo hinihiling na arestuhin siya doon. Hinihiling ko lang po kayo na nandoon upang saksihan, upang kumpirmahin ang aking ihahayag. Pinanatili ko ang aking boses na matatag. NBI Agent Bautista, walang kaalaman ng anak ko sa mga krimen ng asawa niya. Kailangan niyo pong intindihin, yan bago pa lumala ang lahat. Mayroon akong dokumentasyon na nagpapatunay na hindi siya kasangkot. Pero kailangan niyang makita ang totoo sa sarili niyang mga mata. At kailangan niyang makita yan mula sa isang may badge, hindi mula sa akin. Ang katahimikan ay humaba sa pagkakataong ito. Pinoprotektahan niyo po ang anak niyo. Sinisigurado ko po na hindi siya madadamay. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga papel at mas maraming pag-click sa keyboard. Ipadala po sa akin ang lahat ng mayroon kayo. Dokumentasyon na nagpapakita na hindi kasangkot ang inyong anak. Lahat. Encrypted email. Ipadala ko po kayo ng secure link. Ipadadala ko po ito ngayong gabi. At Mrs. Elena, kung papayag kami sa meeting na ito, kami po ang magkokontrol kung paano ito mangyayari. Hindi po kami nagpe-perform para sa audience. Nagsasagawa po kami ng federal investigation. Naiintindihan ko, 2 linggo, Sabado, 2:00 ng hapon, ang Hacienda La Gloria. Kukumpirmahin ko po ang detalye ng lokasyon sa inyo sa loob ng ilang araw. Salamat po NBI Agent. Huwag po kayong magpasalamat agad kung maging masama ang takbo nito, sa inyo ang responsibilidad. Pinatayan niya ako ng telepono. Umupo ako doon, sandali, hawak pa rin ang telepono, nakatingin sa kalendaryo sa aking dingding. Kinuha ko ang isang pulang marker at gumuhit ng bilog sa paligid ng Sabado, pagkatapos ng 2 linggo. Pagkatapos ay isinulat ko sa loob ng bilog ang 2 p.m., 14 na araw. 14 na araw hanggang sa malaman ni Liza ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa, sa kanyang nanay, at sa mga pagpipilian na nagtukoy sa kanilang dalawa. 14 na araw upang maghanda para sa paghaharap. 10 araw matapos kong markahan ang aking kalendaryo,
Dumating ang demolition crew sa Hacienda La Gloria noong Huwebes ng umaga. Naroon na ako, nakasuot ng hard hat, pinapanood ang unang pader na bumagsak. Ang ballroom na pinagsayawan ng 200 bisita, 3 linggo na ang nakakaraan ay ngayon ay puro alikabok at basag na marmol. Lumapit si Manong Ben, ang foreman na may hawak na clipboard. Nasa 50s siya na may mukhang markado ng panahon mula sa 30 taon ng construction work. Mrs. Elena, sigurado ka ba dito? Ang lugar na ito ay isang landmark. Maaari tayong mag-restore sa halip na... Sigurado ako, sabi ko. Ang lugar na ito ay magiging tahanan para sa 16 pamilya. Dahan-dahan siyang tumango na parang nakarinig na ng mas kakaibang bagay, ngunit hindi gaanong. Abot kayang pabahay, sabi mo. Mga guro, nurse, janitor. Pinanood ko ang isa pang seksyon ng ornamental na crown molding na bumagsak sa sahig. Mga taong katulad ko. Nagbago ang ekspresyon ni Manong Ben, hindi awa, kundi respeto. Ang kapatid ko ay isang nurse. Hindi kayang bumili ng anumang ari-arian sa county na ito. Sa lalong madaling panahon, ang tunog ng sledgehammer ay umaling-awngaw sa mga walang laman na pasilyo. Unti-unti, ang ballroom na nagparamdam sa aking anak na mas mataas siya ay naging basura. Ang marmol na fountain, ang pinagbagsakan ng aking passbook ay wala na, tinangay sa mga piraso. 5 taon na ang nakalipas nang binili ko ang ari-arian na ito, nang malugi ang dating may-ari. 250 milyon pesos na cash sa pamamagitan ng aking LLC. Tahimik itong pinamamahalaan ni Mang Philip simula noon, nagbubook ng mga kasalan at corporate events. Kumikita naman ito, ngunit hindi na ang kita ang punto. Ang tunog ng mga gulong na nagriring sa graba ay nagpatalikod sa akin. Isang puting sedan, kay Liza, ay huminto sa parking lot, nakaparada ng pahilig sa 2 espasyo. Bumukas ang pinto. Si Liza ay nag-iisa na lumabas, nakasuot pa rin ng pajama pants at malaking sweatshirt, hindi pa suklay ang buhok. Mukha siyang nagmaneho papunta rito sa sandaling narinig niya ang balita. Nanay? Tumakbo siya patungo sa akin, hingal na hingal. Ano ang ginagawa mo? Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako doon na nakasuot ng hard hat at work boots, napapalibutan ng mga demolition worker at mga tambak ng debris. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Ito ay... Liza ay tumingin sa paligid nang ligaw sa mga manggagawa, sa mga labi, sa mga malalaking butas kung saan dating naroon ang pader. Ito ang Hacienda La Gloria, hindi mo lang basta pwedeng... Pwede, actually. Hindi mo naiintindihan. Ito ay isang makasaysayang venue. May mga kontrata, may mga bookings, magkakaroon kami ni Marco ng anniversary party dito sa susunod na taon. Kanselado na ang mga bookings na iyon. Nagulat si Liza. Ano? Ako ang may-ari, Liza. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ikaw? Ano? Ako ang may-ari ng Hacienda La Gloria. Binili ko noong 2019. Ikinaway ko ang aking kamay patungo sa construction crew. At ngayon ay ginagawa ko itong 60 units ng affordable housing. Tiningnan niya ako na parang nagsalita ako ng ibang wika. Ikaw ang may-ari nito? Opo. Pero, bumagsak ang kanyang boses. Pero ikaw ay isang janitor. Opo, kalmado kong sabi. Ako rin ay isang landlord. Ako ang may-ari ng ari-arian na ito at 46 pang iba pang ari-arian. Lumuhod si Liza. Naupo siya sa isang tambak ng basag na marmol, nanginginig ang kanyang mga kamay. 46 na ari-arian, more or less. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay halo-halong gulat at isang bagay na hindi ko matukoy. Pagkakanulo, pagkalito, kahihiyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto kong makita kung sino ka na. Lumuhod ako sa tabi niya, matatag ang aking boses. Gusto kong malaman kung pipiliin mo ba ang karakter o ang kaginhawaan. Pinili mo ang kaginhawaan. Pinili mo ang isang lalaki na magandang tingnan sa papel. Pinili mo ang isang venue na nagparamdam sa iyo na mahalaga ka. Nanay, at nang ibigay ko sa iyo ang passbook na iyon, perang inipon ko sa loob ng 30 taon, itinapon mo ito sa fountain at nagtawa.
Nilusot ang mukha ni Liza. Hindi ko alam. Hindi ka nagtanong. Bago pa siya makasagot, umingay ang telepono niya sa bulsa. Kinuha niya ito, tiningnan ng screen at namutla ang kanyang mukha. Si Marco yan. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Sabi niya, kailangan nating mag-usap, may kinalaman sa NBI. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya halos mahulog niya ang telepono. Wala akong sinabi. Naghintay lang ako. Hindi umalis si Liza sa construction site. Umupo siya sa isang tambak ng basag na marmol at umiyak. Binigyan ko siya ng 1 minuto, 2, 3. Pagkatapos ay lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi sapat ang lapit para aliwin, ngunit sapat ang lapit para naroroon. Malamig ang marmol sa ilalim ko. Ang mga matatalim na gilid ay dumidiin sa aking maong. Sa paligid namin, huminto ang demolition crew. Binibigyan kami ng espasyo. Nawalan ako ng 50 milyon, bulong ni Liza. Nawalan ako ng ikaw. Nawalan ka ng isang passbook, tahimik kong sabi. Nandito pa rin ako. Tiningnan niya ako, may maskara na lumabas sa kanyang mukha. Ito ba ay paghihiganti? Pinaparusahan mo ba ako? Hindi. Kung gayon, ano ito? Pagbabago. Ikinaway ko ang aking kamay sa construction site, ang mga basag na pader, ang nabaklas na ballroom. Ang gusaling ito ay dating monumento sa kayamanan. Ngayon, ito ay magiging tahanan para sa 60 pamilya. Hindi yan paghihiganti. Yan ay layunin. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Liza. Pero hinayaan mo akong isipin na mahirap ka. Hinayaan mo akong mapahiya. Gusto kong malaman kung sino ka nang hindi naiimpluwensyahan ng pera ko. At, bumagsak ang kanyang boses. Ano ang nalaman mo? Tiningnan ko siya ng maingat. Nalaman kong pinakasalan mo ang isang lalaki na nagparamdam sa iyo na mahalaga ka. Nalaman kong pinili mo ang venue kaysa sa values. Nalaman kong itinapon mo ang regalo mula sa nanay mo dahil hindi ito mukhang sapat na mahal. Liza ay umurong. Hindi iyan patas. Patas? Umiling ako. Liza, 30 taon akong naglinis ng mga opisina para makabuo ng isang bagay. Hindi para sa akin, para sa iyo. At nang sinubukan kong ibigay sa iyo ang bahagi nito, itinapon mo ito sa fountain at nagtawa. Hindi ko alam. Hindi ka nagtanong. Hinayaan ko itong tumagal sandali. Pero hindi ako narito para parusahan ka. Nandito ako para bigyan ka ng pagpipilian. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Anong pagpipilian? Ang pagpipilian upang makakita ng malinaw. Ang pagpipilian upang maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Umingay ulit ang telepono ni Liza. Marco? Hindi niya pinansin. Kumusta si Marco? Tanong niya, halos hindi marinig ang boses. Kumusta ang NBI? Iyan ay isang pag-uusap na kailangan mong gawin sa asawa mo. Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyayari. Hindi mo ako paniniwalaan kung sasabihin ko. Nanay, please. Bumalik ka rito sa loob ng 10 araw, sabi ko. Sabado, 2:00 ng hapon. Tinitigan ako ni Liza. Bakit? Anong mangyayari sa loob ng 10 araw? Makikita mo ang totoo, lahat ng ito. Mapapatawad mo ba ako? Ang tanong ay lumabas na basag at desperado. Tumayo ako ng dahan-dahan, pinagpaga ng alikabok ng marmol sa aking maong. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na hinihingi, Liza. Ito ay isang bagay na kinikita. Paano ko ito kikitain? Lumabas ka sa loob ng 10 araw. Makinig ka. Magpasya ka kung sino ang gusto mong maging. Umingay ulit ang telepono niya. Tumingin siya sa screen. Kumikinang ang pangalan ni Marco at pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Nanay, natatakot ako. Mabuti, mahinahon kong sabi. Ang takot ay nangangahulugang nagbibigay ka ng pansin. Si Marco ba? May problema ba siya? Iyan ay nakasalalay sa kung ano ang ginawa niya. Lumingon ako kay Manong Ben na nakatayo malapit sa crew, naghihintay ng aking senyas. Pero masasabi ko sa iyo ito, sa loob ng 10 araw, kailangan mong pumili sa pagitan ng pagprotekta sa kanya at pagprotekta sa sarili mo. Pumili ng matalino. Tumayo si Liza, nanginginig ang mga binti,
hawak pa rin ang kanyang telepono. Ikaw ba ay nandoon sa meeting? Nandito ako, Duanyo. Huwag kang mahuli. Tumango siya, patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mukha at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang kotse. Sa kalagitnaan ng parking lot, huminto siya at lumingon. Humihingi ako ng tawad, tawag niya. Sorry talaga, nanay. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Madali ang salita. Ang mga kilos ang magsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Pinanood ko siyang sumakay sa kanyang kotse at umalis, patuloy na tumutunog ang telepono sa kanyang kamay. Tapos, lumingon ako kay Manong Ben. Ituloy natin, sabi ko. May 60 pamilya tayong inaasahan. Sa likuran ko, narinig ko ang gulong ng kotse ni Liza na umalingaw-ngaw habang siya ay umaalis sa lot. Ang telepono niya ay patuloy na tutunog. Patuloy na tatawag si Marco. At sa loob ng 10 araw, wala nang lugar na mapagtataguan. 4 na araw matapos kong makipag-usap kay Liza sa construction site, tinawagan ako ni NBI Agent Andrea Bautista. Mrs. Elena, mayroon na po kaming sapat na ebidensya para ituloy ang pag-aresto. Nakaupo ako sa aking apartment, ang sikat ng araw sa hapon ay sumasala sa bintana. Sa mesa sa harap ko ay isang kalendaryo. Sabado, bilugan ng pulang tinta. Maghintay po kayo ng 4 na araw pa, sabi ko. Sabado, 2:00. May katahimikan sa kabilang linya. Mrs. Elena, mayroon po kaming solidong kaso. Wire transfers, palsipikadong ulat, testimonya mula sa mga kliyente ng Dynasty Capital Investments na nagtatanong na. Kung malaman ni Reyes ang tungkol dito, alam na po niya. Yun po ang punto. Hindi ko po maintindihan. NBI agent, pinakasalan po ng anak ko ang lalaking ito sa pag-aakalang iba siya. Kung aarestuhin ninyo siya ngayon, hindi po niya kailanman makikita ang totoo. Iisipin niya po na inosente siya, na pinag-uusig siya, poprotektahan niya po siya. Isa pang katahimikan, at kung maghihintay tayo, nandoon po siya. Makikita po niya kung sino talaga siya. Walang filter, walang palusot. Bumuntong hininga si NBI Agent Bautista. Hinihiling niyo po ako na mag-choreograph ng isang komprontasyon. Hinihiling ko lang po na hayaan niyo ang katotohanan ang gumawa ng trabaho. Tiningnan ko ulit ang kalendaryo. 4 na araw, NBI agent. Pagkatapos po niyan, pwede na kayong gumawa ng kahit ano. Sabado, 2:00. Pagkatapos po niyan, gagawin namin ang kailangan. Naiintindihan. Pinatayan niya ako ng telepono at kinuha ko ang aking jacket. 20 minuto pagkatapos, nakatayo ako sa labas ng gusali ng opisina sa Franklin Street. Ang parehong gusali kung saan ako nagtrabaho sa night shift sa loob ng 15 taon, nagmamaneho ng sahig at nagtatapon ng basura. Kilala ko ang gusaling ito tulad ng pagkakilala ko sa aking sariling mga kamay. Alam ko kung aling entrance ang ginagamit ng mga naninigarilyo. Alam ko kung saan nakaposisyon ang mga security camera. Alam ko eksakto kung saan pwedeng tumayo ang isang tao at bantayan ang lobby nang hindi napapansin. Ang opisina ni Marco ay nasa 7th palapag, Dynasty Capital Investments. Nilinis ko ang opisina niya ng 100 beses bago pa man niya makilala si Liza. Naghintay ako. Nang 5:15 p.m., lumabas si Marco sa side exit. Ang kanyang itsura ay masama. Gusot na damit, maluwag na kurbata, gulo ang buhok. Nakasandal ang telepono niya sa tainga. At kahit mula sa kabilang kalye, nakikita ko ang tensyon sa kanyang balikat. Hindi siya ang pinong, kumpiyansa na lalaki na nakatayo sa tabi ng aking anak sa altar 3 linggo na ang nakakaraan. Siya ay nabubuwag. Sinundan ko siya mula sa malayo, nananatili sa kalahating block ang layo. Naglakad siya ng 3 block patungo sa isang coffee shop, cafe ni Aling Nena, ang parehong lugar na pinagkitaan namin ni Mang Tonyo Cruz. Pumasok si Marco, sinuri ang silid, at umupo sa isang sulok ng mesa. 5 minuto pagkatapos, isang lalaki na nasa 60s ang pumasok. Matangkad, kulay abo ang buhok, mamahaling suit, si Mr. Reyes Sr., nanay ni Marco. Nagpwesto ako malapit sa bintana, sapat ang layo para hindi nila ako mapansin, sapat ang lapit para mapanood. Hindi kaaya-aya ang pag-uusap. Lumapit si Mr. Reyes Sr., kinakaway ng matalim. Umiling si Marco, nagtatanggol.
Nagalit ang mukha ni Mr. Reyes Sr. Nanginginig ang mga kamay ni Marco sa mesa. Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit hindi ko kailangan. Ang body language ay nagsasabi ng lahat. Galit ang nanay, takot ang anak. Ang mga pader ay nagsasara. Pagkatapos ng 10 minuto, biglang tumayo si Mr. Reyes Sr., inihagis ang cash sa mesa at lumabas ng hindi lumilingon. Umupo si Marco doon mag-isa, nakatingin sa kanyang kape na nakaharap pababa ang telepono sa mesa. Pinanood ko siya ng isa pang 5 minuto. Hindi siya gumalaw, nakaupo lang doon, nanigas na parang isang lalaking naghihintay ng hatol na alam na niya. Pagkatapos ay umingay ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at namutla ang kanyang mukha. Sinagot niya, nakinig ng 30 segundo, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Humakbang ako pabalik sa anino habang tumayo si Marco at naglakad patungo sa exit. Dumaan siya sa loob ng tseno talampakan mula sa akin, ngunit hindi niya ako nakita. Masyado siyang nakatuon sa anumang bumabagsak sa loob ng kanyang ulo. Pinanood ko siyang sumakay sa kanyang kotse. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang siya ay kumakapit sa manibela. Umupo siya doon sa loob ng 1 buong minuto bago paandarin ang makina. 4 na araw pa. 4 na araw hanggang sa tumayo siya sa harap ng aking anak at ang katotohanan ay pumasok sa pintuan na may badge. Hindi ako nagbibilang para sa paghihiganti. Nagbibilang ako para sa resolusyon. Dumating ang Sabado na may malinaw na kalangitan at matatalim na gilid. Ang Hacienda La Gloria ng 1:45 p.m. ay buto na lang. Ay buto na. Ang ballroom kung saan sumayaw ang 200 bisita 3 linggo na ang nakakaraan ay ngayon ay mga nakalantad na bubong at mga pader na nabaklas. Wala na ang marmol na fountain, wala na ang chandelier, pati na ang sahig ay tinanggal, inilalantad ang konkreto sa ilalim. Nakatayo ako sa gitna ng lahat, nakasuksok ang mga kamay sa aking bulsa, pinapanood ang mga alikabok na lumulutang sa sikat ng araw sa hapon. Dito nagsimula. Dito magtatapos ng 1:50 p.m. Isang kotse ang pumasok sa gravel lot, ang puting sedan ni Liza. Dahan-dahan siyang bumaba na parang hindi siya sigurado kung gusto niyang narito. Mag-isa lang siya. Lumakad siya sa pasukan ng construction, nagmamaneho sa paligid ng mga tambak ng debris at huminto nang makita ako. Nanay, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Ano ito? Ito ang lugar kung saan pinili mo ang kahihiyan kaysa sa pagmamahal. Liza ay umurong. Hindi yan patas. Tumpak! Ikinaway ko ang aking kamay sa sirasirang ballroom. Ito ang lugar kung saan itinapon mo ang regalo dahil hindi ito mukhang sapat na mahal. Ito ang lugar kung saan ka tumawa habang kinukutya ako ng bago mong pamilya. Hindi ako tumawa. Hindi mo rin sila pinigilan. Nilusot ang mukha ni Liza, ngunit bago pa siya makasagot, ang tunog ng isa pang kotse ang pumutol sa amin. Isang itim na BMW kay Marco. Nauna siyang bumaba, sinundan ni Aling Lourdes Reyes. Nakasuot siya na parang dumalo sa isang board meeting, naka-tailored suit, masyadong mataas ang takong para sa isang construction site. Mas masama ang itsura ni Marco kaysa kaptur na araw na ang nakakaraan. Gusot na damit, maluwag na kurbata, gulo ang buhok. Nakasandal ang telepono niya sa tainga at kahit mula sa kabilang kalye, nakikita ko ang tensyon sa kanyang balikat. Naglakad sila patungo sa amin. Ang takong ni Aling Lourdes ay nag-click sa mga basag na tile. Ano ang napaka-urgent? Ang boses ni Marco ay agresibo, ngunit may takot sa ilalim nito. Sabi mo kailangan kaming narito ng 2:00. Bakit? Wala namang urgent, kalmado kong sabi. Tanging katotohanan lang. Tiningnan ni Aling Lourdes ang sirasirang ballroom na may nakikitang pagkasuklam. Kung ito ay tungkol sa ridiculous na passbook na yan, hindi ito tungkol sa passbook. Kung gayon, ano? Tanong ni Marco. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya ng matatag hanggang sa iwasan niya ang aking tingin. Lumapit si Liza sa pagitan namin. Nanay, please, sabihin mo lang sa amin kung anong nangyayari. Makikita mo sa loob ng 2 minuto. Umingay ang telepono ni Marco.
Tiningnan niya ito at namutla ang kanyang mukha. Sino pa ang inanyayahan mo? Tiningnan ko ang aking relo. 1:58 p.m. Ang tunog ng gulong sa graba. Lumingon si Marco patungo sa pasukan, bumalot ang tensyon sa kanyang buong katawan. Hinawakan ni Aling Lourdes ang kanyang braso. Tiningnan ako ni Liza, pagkatapos ay ang pintuan, pagkatapos ay muli akong tiningnan. Nanay, bulong niya. Ano ang ginawa mo? Sumara ang pinto ng kotse, tiink ng mga paa sa graba. Pagkatapos ay lumitaw ang isang figura sa pintuan na nakatalikod sa sikat ng araw sa hapon. Si NBI Agent Andrea Bautista. Ang kanyang badge ay malinaw na nakikita sa kanyang sinturon. Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Higit na humigpit ang hawak ni Aling Lourdes sa braso niya. Bumuka ang bibig ni Liza, ngunit walang lumabas na tunog. Pumasok si NBI Agent Bautista sa nabaklas na ballroom. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa konkreto. Tumango siya sa akin, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Marco. Mr. Reyes, ako po si NBI Agent Andrea Bautista ng NBI Financial Crimes Unit. Kailangan ko po kayong kausapin. Bumagsak ang boses ni Marco. Hindi ko po maintindihan. Sa tingin ko po, naiintindihan niyo. Lumapit si Liza sa akin. Ang kanyang mukha ay halo-halong pagkalito at lumalabas na takot. Nanay, ano ito? Tiningnan ko ang aking anak ng maingat. Ito ang sandali na malalaman mo kung sino ang pinakasalan mo. NBI? Ang boses ni Liza ay halos hindi marinig. Marco, ano ang sinasabi niya? Hindi sumagot si Marco. Nakatingin siya kay NBI Agent Bautista na parang isang taong pinapanood ang buong buhay niya na gumuho. Lumapit si Aling Lourdes. Absurdo ito. Ang aking anak ay isang respetadong investment manager. Anuman ang mga paratang, Mrs. Reyes, magiliw ngunit matatag na pinutol ni NBI Agent Bautista. Iminumungkahi ko po na hayaan ninyo ang inyong anak na magsalita para sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa nabaklas na ballroom ay lubos. Tiningnan ni Liza si Marco. Sabihin mo sa kanila na ito ay isang pagkakamali. Binuka ni Marco ang kanyang bibig. Isinara ito. Binuka ulit. Walang lumabas. Nilusot ang mukha ni Liza. Marco. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Iniligtas kita, mahina kong sabi. Still with me? Comment still here, so I know. Real talk. In my position, would you feel like a hero or feel guilty? Drop hero or guilty. Quick note, some details ahead are fictionalized for impact. Not your thing? No problem, exit here. But if you're staying, what Marco said next changed everything. Hindi nagaksaya ng panahon si NBI Agent Andrea Bautista sa mga pormalidad. Direktang lumapit siya kay Marco. Mr. Reyes, ako po ay mula sa NBI Financial Crimes Unit. Nag-iimbestiga po kami ng mga irregularidad sa Dynasty Capital Investments sa nakaraang 3 linggo. Naghigpit ang panga ni Marco. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sa tingin ko po alam ninyo. Binuksan ni NBI Agent Bautista ang isang folder. Mayroon po kaming dokumentasyon ng mga wire transfer na umaabot sa 20 milyon pesos mula sa mga account ng kliyente patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang inyong offshore account, nanginig ang boses ni Marco. Hindi po yan posible. Nagkamali kayo. Walang pagkakamali. Mayroon po kaming bank statement, wire transfer receipt, palsipikadong ulat ng pamumuhunan na may digital signature ninyo. Lumipat siya ng pahina. Kinukumpirma po ng forensic accounting ang lahat. Lumapit si Aling Lourdes, matalim ang boses. Hindi kailanman gagawin ng anak ko. Mrs. Reyes, sistematikong nagnakaw po ang inyong anak ng pondo sa loob ng 18 buwan. Propesyonal, ngunit matatag ang tono ni NBI Agent Bautista. Mayroon po kaming testimonya mula sa 3 kliyente na nakapansin ng mga discrepancy. Mayroon po kaming mga email kung saan inutusan ni Mr. Reyes ang kanyang assistant na i-backdate ang mga ulat. Lumingon si Liza sa akin, namutla ang kanyang mukha. Ikaw ang nag-report sa NBI tungkol sa asawa ko. Nagbigay po ako ng impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad, kalmado kong sabi.
Illegal? Bumagsak ang boses ni Liza. Nanay, paano mo nagawa yan? Liza, makinig ka sa akin. Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Ang nanay mo ay nagsisinungaling. Minamanipula ka niya. Sinasadya niyang sirain tayo dahil itinapon mo ang passbook na iyan. Mr. Reyes, pinutol ni NBI Agent Bautista. Hindi po ito away pamilya. Ito po ay securities fraud, wire fraud, money laundering. Ang ebidensya po ay dokumentado. Sumalampak ang mukha ni Marco. Pansamantala lang po yan, babayaran ko sana. Ang passbook na iyan, akala ko may totoong pera doon. Akala ko magagamit natin ito para masakop ang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin. Umurong si Liza mula sa kanya. Akala mo? Akala mo magagamit mo ang pera ng nanay ko para takpan ang pagnanakaw mo? Hindi yan. Lumingon si Marco ng ligaw kay NBI Agent Bautista, sa akin, kay Aling Lourdes, kay Liza. Hindi niyo po naiintindihan. Pinipilit kami ng firm para sa mga numero. Kailangan kong ipakita ang mga kita. Kailangan mong magnakaw sa mga kliyente mo, tuwirang sabi ni NBI Agent Bautista. Hindi po yan pagnanakaw, paghiram lang po yan. Babayaran ko sana. Tumaas ang boses ni Marco na desperado. Alam niyo po ba kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng asawa na nag-e-expect ng isang tiyak na lifestyle? Ang magkaroon ng mga biyenan na minamaliit ka? Ang magkaroon ng isang biyenang walang iba kundi isang janitor na kumilos na mas mahusay kaysa sa iyo? Ang salitang janitor ay umalingaw-ngaw sa sirasirang ballroom. Namutla ang mukha ni Liza. Napahinga si Aling Lourdes. Marco, ano? Binalingan niya ang kanyang nanay. Totoo, tingnan mo siya. Naglilinis siya ng palikuran para mabuhay. Nakatira siya sa isang studio apartment at may lakas siya ng loob. Ang lakas ng loob, nahusgahan ako. Ang katahimikan ay lubos. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Nakatayo lang ako doon na pinapanood si Marco Reyes na ipinapakita kung sino talaga siya. Isinara ni NBI Agent Bautista ang kanyang folder. Mr. Reyes, inaaresto ko po kayo sa kasong securities fraud, wire fraud, at money laundering. May karapatan po kayong manahimik. Hindi! Umurong si Marco patungo sa exit. Baliw ito. Liza, sabihin mo sa kanila na baliw ang nanay mo. Sabihin mo sa kanila, anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Liza! Lubusang bumagsak ang boses ni Marco. Please! Hindi gumalaw si Liza. Nakatayo lang siya doon na nakatingin sa lalaking kanyang pinakasalan 3 linggo na ang nakakaraan, nakikita siya ng malinaw sa unang pagkakataon. Hinugot ni NBI Agent Bautista ang posas. May karapatan po kayo sa abogado. Ito ay dahil sa passbook na iyan. Sumigaw na ngayon si Marco. Dahil sa pagtawa namin sa maliit mong regalo. Ang tunog ng posas ang pumutol sa kanya. Umiiyak si Aling Lourdes. Nanigas si Liza. Si Marco ay nakaposas, sumisigaw pa rin tungkol sa kawalan ng katarungan habas inilalayo siya ni NBI Agent Bautista patungo sa exit. Pinanood ko silang umalis, matapos mawala ang sasakyan ng ahente sa daang graba na nahimik ang ari-arian maliban sa ihip ng hangin sa mga nakalantad na bubong. Nakaklik na ang posas. Kumurap ang kamera habang inilalabas siya, hindi umiyak si Liza. Tiningnan lang niya ako na may ekspresyon na hindi ko pa nakita noon. Hindi kahihiyan, kundi pag-unawa. Matapos mawala ang sasakyan ng ahente sa daang graba na nahimik ang ari-arian, maliban sa ihip ng hangin sa mga nakalantad na bubong. Tumakas na si Aling Lourdes. Pinanood ko siyang natitisod patungo sa kanyang kotse. Ang kanyang takong ay sumasabit sa basag na tile, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Hindi siya lumingon. Si Liza ay nakaupo sa isang blok ng konkreto, nakatingin sa wala. Naghintay ako. Pagkatapos ng 5 minuto, nagsalita siya. Alam mo bago ang kasal? 3 linggo bago, kumuha ka ng private investigator. Opo, ginawa ko. Pumuto lang kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumapit ako ngunit hindi umupo. Hindi pa. Maniniwala ka ba sa akin? Liza ay umurong. Ako, hindi ko alam. Opo, alam mo.
Pinanatili ko ang aking boses na matatag. Itinapon mo ang regalo mula sa nanay mo dahil hindi ito mukhang sapat na mahal. Kung sinabi ko sa iyo na magnanakaw si Marco, ipagtatanggol mo siya. Sasabihin mo sa akin na selosa ako, na sinisiraan ko ang kaligayahan mo. Hindi siya nagtalo, nakaupo lang siya doon, nanginginig ang kanyang mga balikat. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sabi niya, hindi niya ako mahal, na pinakasalan lang niya ako dahil akala niya may pera ako. Alam ko. Alam mo rin yan. Nagsuspect ako. Ang background check ay nagpakita na siya ay nabubuhay ng lampas sa kanyang kakayahan sa loob ng maraming taon. Nang makita niya ang passbook na yon, akala niya ay nanalo siya sa loto. Akala niya ay lihim na mayaman ang nanay mo at itinago ito. Tama siya sa bahaging mayaman, mali sa pagtatago. Tumingala sa akin si Liza, may bakas ng maskara sa kanyang mukha. Bakit ganyan ka mamuhay? Ang studio apartment, ang night shifts, kung may P2 billion pesos ka. Dahil ang pera ay hindi ang gumagawa sa iyo kung sino ka. Ang trabaho ang gumagawa. Ang karakter ang gumagawa. Ikinaway ko ang aking kamay sa sira-sirang ballroom. Binili ko ang aking unang ari-arian noong 1994 gamit ang perang naipon ko mula sa paglilinis ng mga opisina. Binuo ko ang lahat ng ito ng mag-isa. Gusto kong makita mo yan. Gusto kong pahalagahan mo ito. Pero hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa. Nagsimula siyang umiyak talaga ngayon. Ang uri ng hikbi na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Pasensya na nanay, pasensya na talaga. Alam ko? Ako ba? Tumingala siya takot. Aarestuhin din ba ako? Hindi. Sa wakas ay umupo ako sa tabi niya sa blok ng konkreto. Protektado ka. Binigyan ko ang NBI ng dokumentasyon na nagpapatunay na wala kang alam tungkol sa mga krimen ni Marco. Mga bank statement na nagpapakita na hindi mo kailanman na-access ang mga offshore account. Mga email na nagpapakita na hindi ka kasangkot sa trabaho niya. Nilusot ang mukha ni Liza. Pinrotektahan mo ako kahit itinapon ko ang regalo mo, kahit tumawa ako. Ganyan ang ginagawa ng mga nanay. Nag-aalaga tayo kahit minsan ay masakit. Umupo kami ng tahimik sandali. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa kalansay ng ari-arian. Kumusta ang feeder 50 million pesos? Tanong ni Liza ng tahimik. Ang pera sa passbook. Nasa isang trust para sa'yo kapag handa ka na. Kapag handa ako, tumingin siya sa akin. Paano ako magiging handa? Tiningnan ko ang mga sira-sirang pader, ang nakalantad na pundasyon, ang espasyo na malapit ng maging siksin na tahanan para sa mga pamilyang nagtatrabaho. Pareho sa akin. Nagtatrabaho ka, nagtatayo ka, natututo ka na ang pera ay hindi ang nagtatakda ng iyong halaga. Kung ano ang ginagawa mo sa pera ang nagtatakda. Tumayo si Liza ng dahan-dahan. Humakbang siya ng isang hakbang patungo sa akin, pagkatapos ay tumigil. Mapapatawad mo ba ako? Pinatawad na kita, tahimik kong sabi. Pero ang pagpapatawad ay hindi sapat. Kailangan mong magpasya kung sino ang gusto mong maging ngayon. Hindi ko na alam kung sino yon. Mabuti. Ibig sabihin nagsisimula ka sa simula. Iyon ang pinakamagandang simula. Tiningnan ni Liza ang construction site, ang mga labi, ang mga nakalantad na poste, ang pundasyon na naghihintay na muling itayo. Anong mangyayari ngayon? Tumayo ako at pinagpagan ang alikabok ng konkreto sa aking maong. Ngayon, umuwi ka, mag-isip ka, at kung gusto mong matutong magtayo ng isang bagay na mahalaga, bumalik ka sa susunod na linggo. May trabaho tayong gagawin. Tumango siya, patuloy na dumadaloy ang luha. Andito ako. Makikita natin. Ang grand opening ng Sterling Heights Affordable Housing ay nakatakda sa isang Sabado ng Oktubre. 6 na buwan na ang lumipas mula nang arestuhin si Marco. 6 na buwan na ang lumipas mula nang umupo si Liza sa basag na konkreto at tanungin kung paano magiging handa. Ngayon, nakatayo ako sa gilid ng pulutong, pinapanood ang alkalde na gupitin ang pulang laso sa harap ng 60 bagong gawa na unit. Ang ballroom na pinagsayawan ni Liza ay wala na. Sa halip ay 6 na 3 palapag na gusali. Bawat isa ay may 10 apartment para sa mga guro, nurse,
janitor, mga taong katulad ko. Hindi ako nakatayo sa podium, hindi ako nagtalumpati. Ako ang nagtayo nito. Iyon ay sapat na. Nakatayo si Liza sa tabi ko na nakasuot ng pangtrabaho, maong steel-toed boots, isang Sterling Heights Property Management jacket. Puno ng notes ang kanyang clipboard. Buong umaga niya itong inasikaso ang paglilipat, pagche-check ng kahandaan ng unit, pagsagot sa mga tanong mula sa mga nerbiyosong pamilya. Mukha siyang pagod. Mukha siyang iba. Mukha siyang isang taong may pinaghirapan. Tinapos ng alkalde ang kanyang talumpati, isang bagay tungkol sa community investment at krisis sa abot-kayang pabahay. At pumalakpak ang mga tao. Nagsimulang lumipat ang mga pamilya patungo sa kanilang itinalagang unit, hawak ang mga susi. Isang babae na nasa 40s ang lumapit sa amin, si Teacher Sandra Torres, isang grade 2 teacher. Nasa waiting list siya sa loob ng 3 taon. Mrs. Elena, tumanggi siyang tiningnan ako. Gusto ko lang pong magpasalamat. Kami po ng anak ko, 6 na buwan na po kaming nakatira sa kotse. Ito po, kumalas ang kanyang boses. Ito po ang lahat. Kinamayan ko siya. Nakuha mo ang pwestong ito. Ang iyong aplikasyon ay nagpakita ng 20 taon ng pagtuturo. Perfect employment record. Hindi mo kailangan ng kawanggawa. Kailangan mo ng patas na pagkakataon. Pinunasan ni Teacher Sandra ang kanyang mga mata. Bakit po ninyo ginawa ito? Bakit po ninyo itinayo ang lahat ng ito? Dahil lahat ay karapat-dapat sa isang tahanan, anuman ang trabaho nila. Tumango siya at naglakad patungo sa gusali C, kung saan naghihintay ang kanyang anak sa kanilang pintuan. Naramdaman ko ang paggalaw ni Liza sa tabi ko. Nang lumingon ako, basa ang kanyang mga mata. Okay ka lang? Tanong ko. Opo, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha. Nanonood lang po ako sa nanay na ginagawa ang nanay sa loob ng 30 taon at hindi ko kailanman nakita. Nakikita mo na ngayon. Isang pamilya ng 4 ang dumaan. Ang nanay ay nakasuot ng maintenance uniform. Ang nanay ay nakasuot ng scrubs. Ang 2 nilang anak ay tumakbo patungo sa Unit 2B, tumatawa. Pinanood sila ni Liza. Sabi ni Mang Philip, bumubuti raw po ako. Sabi niya, sa loob ng 6 na buwan pa, baka handa na akong mag-manage ng isang property ng mag-isa. Magaling na guro si Mang Philip. At ikaw din. Nakatayo kami ng tahimik sandali. Naglilipat ng kahon ang mga pamilya. Naglalaro ang mga bata sa palaruan. May nagsiset up na ng grill sa community courtyard. Hindi po ako kumuha ng sweldo sa loob ng 6 na buwan, mahinang sabi ni Liza. Tiningnan ko siya. Alam ko. Alam mo, nagpapadala sa akin si Mang Philip ng buwanang ulat. Ngumiti siya ng bahagya. Of course, ginagawa niya. Humarap siya sa akin. Gusto ko pong makuha ang tiwala nyo, hindi ang pera nyo. Ginagawa mo yan araw-araw. Bumaba ang boses ni Liza sa isang bulong. Nakuha ko na ba ang pagpapatawad mo? Naalala ko ang fountain, ang passbook, ang tawanan, ang kasal na binayaran ko sa isang lugar na pag-aari ko habang ang aking anak ay nahihiya sa akin. Nakakuha ka ng isang bagay na mas mahusay, sabi ko. Ang respeto ko. Nilusot ang mukha ni Liza. Hindi niya ako niyakap. Hindi pa kami doon, ngunit lumapit siya. Salamat, nanay. Huwag kang magpasalamat. Ipagpatuloy mo ang pagtatrabaho. Ipagpatuloy mo ang pagpapakita. Ipagpatuloy mo ang pagpapatunay na naiintindihan mo kung ano ang mahalaga. Gagawin ko. Isang janitor mula sa ospital, si Aling Rita Santos, 62 taong gulang, ang dumaan na may dalang kahon na may label na kitchen. Kinawayan niya ako, kinawayan ko siya pabalik. Napansin ni Liza, kilala mo siya. Magkasama kaming nagtrabaho 20 taon na ang nakakaraan. Nasa waiting list siya para sa abot-kayang pabahay mula pa noong 2019. At ngayon may tahanan na siya. Ngayon may tahanan na siya.